Tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Tapos basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita. Umalis ka na lang. Gagawin natin performance review. May warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa pagkapanalo ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa at Senator-elect Bongo. Hindi ngayon makapaniwala si Bato de la Rosa at Bongo sa biglaang desisyon ng Supreme Court. Matatandaang nakakuha ng unang pwesto si Bongo at nasa pangatlong pwesto naman si Bato de la Rosa sa pagkapanalo sa Senado. ICC warrant ni Senator-elect Bato de la Rosa ay sisilbi na anumang oras. Ito ay ayon kay Assistant ICC Counsel to the Philippines na si Attorney Cristina Conte. Matatandaang humingi si Senator Bato de la Rosa ng TRO or Temporary Restraining Order sa Supreme Court upang harangin ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte, subalit hindi ito pinagbigyan ng Supreme Court. Kasunod nito ay humingi ulit sila ng certiorari as prohibition sa Supreme Court upang hadlangan ang pag-aresto kung sakali ng Interpol kay Senator-elect Bato de la Rosa at iba pang mga may ICC warrant. Subalit walang aksyon dito ang Supreme Court. Ayon kay Attorney Cristina Conte ay hindi mahahadlangan o walang immunity ang pagkapanalo ni Bato at Bongo sa pagkasenado sa pag-aresto sa kanya ng ICC. Ayon pa sa nakalap na balita ay lumabas ngayon ng bansa si Bato de la Rosa at nasa Europe sa ngayon base sa update nito sa kanyang social media account na ayon sa mga haka-haka ay baka bumisita ito sa dating Pangulo na si Pangulong Duterte o umiiwas na sa maaaring pag-aresto sa kanya ng Interpol anumang oras dito sa bansa. Mr. President. Mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit,
Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Eh, anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro. Yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin niyo, 1,130 plus days na ganun. lang? Ano pong nararamdaman niyo pagka ganun? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka pwede. Totoo rin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok ko na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilots nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin.
Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Papaksilin na hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Opo. Kaya Senator, paano nyo pinaghahandaan? Kasi ito ho, yung pagbanggit po ng pangalan sa inyo, yun ho ang nabanggit sa atin na susunod talaga kayo, nasa listahan kayo. Bilang chief ng PNP, Opo. implementor nung Oplan Tokhang. Nung war on drugs. So, paano nyo pinaghahandaan? Mentally, emotionally, sabihin na natin spiritually, physically pati. Paano ho? Kuni, prepared man tayo, no? Whatever happens, I've been trained for that to adapt to any situation. So, handa na po tayo. Basta ang importante pagdating doon sa ICC, pag-trial, Aha. kaya ko depisan sarili ko kung just in case no hindi man kayang ng abogado ko kung alam mo sabi nga niyo kailangan ng abogado na accredited by Oo. ICC. Opo. Ewan ko kung sino bang Pilipino na lawyer accredited doon sa ICC. Hindi ko pa alam. May 5 kaming Ang- nabanggit. Ano mga pangalan nun na ilan? Ito, si Attorney Harry Roque, Attorney Harry Roque. Gilbert Andres, Attorney Nash Marhum Salik at Attorney Charles Chua. Inalis ko na po si Attorney Joel Butuyan kasi isa siya sa naghain ng kaso laban po kay Pangulong Duterte sa ICC. I hope we can avail of the services of those remaining 4 na binanggit mo. Opo. Sana kung hindi labag sa kalooban nila na dumipinsa sa atin, sana. Opo. Pero Okay. kung wala, I think kahit hindi ako lawyer, I can defend myself kung kinakailangan. Okay. Basta ang depensa ko lang is yung honesty at saka yung truth na alam ko. Okay. Yun Senator, lang.
Senador, nasaksihan nyo yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Magiging ganun ba yung masasaksan din natin sa inyo o maiiba po, Senador? Susuko na ba lang kayo na kusa? It doesn't mean, no, again, na kung ako'y magiging submissive sa kanila, it doesn't mean na nirecognize ko yung legality at validity ng kanilang mga actions Oo. na gagawin. Basta ako, I want peace for my family. Ayaw kung pati sila ay magagambala. Baka aabot na naman doon ng pulis at maghahanap ng heartbeat doon sa foundation ng aking bahay. Ayaw ko mangyari yun at na mahaharas yung pamilya ko. Then I will give in myself to them peacefully. Hindi nila ko kailangan pang haharasin. Okay. Magkukooperate ako sa kanila. Okay. At yan naman ay mga pulis naman yan at kilala naman nila ako. Dati akong si PNP at hindi naman siguro ako bababuyin siguro. Opo. Pero paano ito tinitake ng family nyo, Senador? Ano bang, baka may napag-usapan na pwede nyong ma-share sa amin? When I told my wife and my children na I will give in peacefully kung mayroon ng warrant at ako'y arestuhin, umiyak yung aking mga anak. Sabi ko si Dela, inasahan yan. At yung asawa ko rin ay, sabi niya, respeto ko yung decision mo. Whatever decision na gagawin mo, suportado ka namin. Sabi ng asawa ko. So my decision is, ganit yun. Yun nga, after availing of the protection to be given to me by the Senate, then kung hanggang saan lang ako kayang depensahan, Oo. then I will surrender. Wala pong problema dyan. At sabi ko nga, it would be a great honor on my part na kung bibigyan ako ng tsansa doon o kung halimbawa pupayag sila na isang kwarto lang kami ni Pangulong Duterte o kaya Okay. kahit magkatabing kwarto para naman maalalayan ko yun siya doon. Alam na, matanda na yun eh. Okay. Senador, nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte, lahat nagulat no? Hindi inaasa na aabot na sa ganun. Ikaw ba'y nagalit ka ba? Nalungkot ka ba? Or magkakahalo? Kasi Emosyon. may nabanggit kang, may pangako sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi hayaan ng International Criminal Court na gawin ito kay Pangulong Duterte. Ako'y talaga nalungkot ako, Igan. Ako'y nalulungkot not only for myself, not only for President Duterte, kundi nalulungkot ako for the whole Filipino people, for the whole Filipino nation, na tayo'y mayroong Pangulo na walang isang salita. I was expecting, if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung iyong salita. Pero right now, we feel betrayed. We feel betrayed. Dahil ako mismo, personal na sinabi niya sa akin doon sa Malacanang na not even a hair mo ba to ay mahahawakan ng ICC and President Duterte. Kasi kung papayagan ko yan sila na manghimasok dito sa atin, makialam, after the Dutertes, after you, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan yan. So ako naniniwala na hindi talaga siya mag-cooperate. Pero yun nga, what happened right now is iba yung sinabi, iba yung ginawa. Kaya ako'y nalulungkot for the Filipino people for having a leader like him. Pero ang sabi nga naman ng Pangulo, para balansyado po, hindi sila nakipag-cooperate sa ICC, kundi sa Interpol. Dahil membro tayo ng Interpol at hindi natin pwedeng hindi sundin. We're obligated by law na sundin ng Interpol. Kundi, tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Paano nila akong mapapaniwala yan? Meron nga tayong kasabihan na the water cannot rise above its source. Ano ang source ng authority ng Interpol? Yung ICC warrant. Ano nga ang business nila? Yung ICC warrant. O kung sabi ni Pangulong BBM na hindi niya nire-recognize yung ICC, hindi siya mag-cooperate sa ICC, bakit siya makipag-cooperate sa Interpol? Very lame excuse. Very lame excuse yan. Alam mo, hindi po, para hindi naman tayo mga grade 1 na bibigyan na ganyan explanation, no? Because out of cooperation to Interpol, ulihin namin si Pangulong Duterte kahit hindi namin recognize yung warrant of ICC. arrest issued by ICC. Ay,
Napaka-lame excuse. Pero sir, saan papasok yung interest naman ng mga biktima nito pong war on drugs? Kasi po, ang sinasabi nga nila parang buti nga daw kayo, nabibigyan kayo ng day in court para maibiglay yung inyong pong Due process. salaysay, mapagtanggol nyo yung sarili ninyo. Pero yung mga kamag-anak na namatay dahil po dito ay Kaulila, wala na eh. Di ba? Yung mga kamag-anak nilang napatay po dito sa war on drugs ay wala na. Saan ho papasok doon sa usapan yun yung dalawa kung nagkaroon man ho kayo ng usapan na huwag makipag-cooperate para hindi kayo kumbaga masadlak doon sa pagkakaroon po ng ng due process naman na sinasabi nga. Kuni, lahat tayo naghahangad ng hustisya. Mhm. Hindi ako nagpupulis kung I am not after justice. Hindi ako nagpupulis kung gano'n man lang walang hustisya, hindi ko hinahabol ang hustisya. Lahat tayo naghahanap ng hustisya. Ang sabi ko nga, kung meron silang ebidensya dyan, laban sa amin, kung talagang kami target nila, mag-file sila ng kaso. Hindi naman nakapadlak yung ating mga korte sa Pilipinas. Open man lahat yan. O how many years na naging presidente si Bongbong Marcos? 3 years na. Until daw, wala silang naipile na kaso laban sa amin ni Pangulong Duterte. Open man mga korte natin. May due process tayo. Bakit hindi sila magpapile ng kaso? Dahil alam nila it will not stand in court kapag kami ang pinailan ng kaso. Gusto nila ICC dahil kasama na dyan yung propaganda purposes nila na gusto nilang i-bloat ng gusto out of proportion yung Philippine situation ko, no? According to ICC. Ay, kung meron kayong ako pa mismo, magpapile ako ng kaso. Sino bang gusto nyo pagkasuhan? Kung meron tayong ebidensya, kasuhan natin because nobody is above the law. Nobody is above the law. Meron tayong korte gumagana from MCTC to Supreme Court. Buhay lahat. Wala ako nakitang kahit isang korte natin na sarado. Mag-file kayo. Bakit ganun? Mukhang nakabigat ho yung sinasabing hindi tayo makikipag-cooperate sa Yun nga. ICC. Ang sabi- Piniliwanag ni Dean Ralph Sarmiento na yung kakasabi daw ng gobyerno natin na hindi tayo makikipag-cooperate, parang yun na yung senyalis Nagbukas ng pinto yun lalo. na mahina tayo at walang kayang Na walang magkaso mangyayari. Oo. kina Pangulong Duterte at sa iba pa. Depende yan sa pag-interpret mo, Iga, no? Kung ikaw ay galit sa Duterte, you can interpret it that way. Kapag ikaw naman ay nagpapasalamat sa war on drugs na ginawa ng Pangulong Duterte, you can interpret otherwise. Okay. So there are always two sides of the coin. Oo. Okay. Senador, salamat po. Thank you po. Inaasahan nyo ba magiging mabilis itong warrant of arrest nyo? Kasi sabi ni Senador Trillanes po kahapon sa amin, baka buwan pa intayin. Si Trillanes na nagkakalam kay meron mo siya contact mo sa ICC. Siya na lang tanungin nyo. Pero kayo din naulinigan nyo rin, di ba? Meron din kayong intel, sabi nyo nga na bago ho ma-serve itong warrant of arrest, nakuha nyo na rin ho yung information. Kaya kayo ho ang naatasan para mag-file ng TRO sa Korte Suprema. Tama ho? Yes, because merong people, hindi naman tayo, Opo. meron man din mga tao dyan sa gobyerno na nag-inform sa atin. Meron mga tao dyan na may malasakit pa rin sa atin. So, sinasabihan tayo sa I see. alam nila. Okay. Kaya nga, hindi na ako tumuloy doon sa Hong Kong, supposed to be. Kasama ako doon sa rally na ginawa doon dahil PDP rally yon. Hindi na ako tumuloy dahil nga sabi ko I have to i-prepare ko yung ating petition dito sa Supreme Court. Tatapos lang ng May 12 elections at nanalo ulit si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Number 1 pa si Senator Bongo. My question is, di ba lumulutang, nagfa-float na sila yung susunod, at least si Senator Bato, di ba, na lalabas na yung kanyang warrant of arrest. Yung pagkahalal ulit niya bilang isang senador muli, tapos si Senator Bongo, makakaligtas sila sa pag-serve ng kanilang warrant of arrest at pagpupunta sa The Hague? Hindi po. In terms of legal, hindi na mapipigilan na makasuhan sila. At yung tinatawag nga na presidential immunity, ba yung president ka, hindi ka pwedeng kasuhan ng mabibigat na haba ka, hindi nga applicable eh.
kung wala naman din senatorial impunity. Has no bearing, kumbaga Wala siyang immunity. Wala siyang immunity. Ang tanong po, ito po bang si Senator Go de la Rosa, based on what you're hearing, sila ba pwedeng maging subject ng warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po. Naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng Office of the Prosecutor. Kasi simulat sa poll, parang ang pangalan na babanggitin, Rodrigo Duterte, Ronald De La Rosa, and Oscar Albayalde. Kaya para sa akin, sabi ko nga pupusta ako na si Senator De La Rosa ay subject ng either summons or warrant of arrest. Yung pag-swear in niya as senator, kahit nga maging presidente ka wala pong kinalaman or wala pong pakialam dyan ang ICC. Hindi nila kinikilala ang presidential immunity kasi alam nila mabigat yung kaso and precisely maaaring hindi makasuhan sa bansa kung saan nangyari yung krimen, kaya nag-step in o pumapasok yung ICC. Baka hindi kasi kaparehas nung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi hindi na siya incumbent. In this particular case, oo nga't mas mababa sa pagiging Pangulo ang pagiging senador, pero they are both sitting senators. Would that cause any major complication? Sa tingin ko, in terms of the legal text of the ICC, wala. May kasalanan ka at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, hindi ibig sabihin nun pinatawad na yung krimen mo or kumbaga na-acquit ka na dun sa krimen mo. Kaya kailangang intindihin to na hiwalay na konteksto yung ginawa niya noon tapos yung kumbaga bakit pa siya binoto. Siguro gusto ng mga tao na may senador na ganyan facing charges, pero ang importante siguro para sa ICC magkakaroon naman siya ng opportunity to present his side kung haharap sa ICC. Ako nga palagi ko mas advantageous para kay Senator De La Rosa kung haharapin niya na yung kaso ng ganito kaaga para makasabay na siya dun sa defense ni Duterte. Para makaride on siya kasi meron po ngayon na jurisdictional question. Kung sakasakali, parang makasama na rin siya doon at kumagat na rin kung ano man ang maging resulta nun sa kanya. But that would be a risk. Risky pa rin kasi baka ma-deny, sabihin ng ICC, may jurisdiction kami, so tuloy. Paano siya, sangkalan? Nagkaroon na, ito yung sinisilip ko paano yung mga may trabaho ka o may posisyon ka sa gobyerno, tapos sinarap mo yung ICC. May nagkaganong kaso sa may Kenya. Dati, kaya lang, eventually, dinrap ng ICC yung charges.